po pala talagang nakahandang activity sa pagdiriwang ng National Dental Health Month. Dahil po sa tema, sa taong ito, marami pong mga kabataan ang matututong mga laga ng kanilang mga ngipin. Oo, kaya makibahagi tayo sa pagdiriwang na ito, ha? O, Bible story na tayo. Sige po, Kuya Eric! Okay, kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa parusang ginawa ng Panginoon kay Akan. Pinarusahan po siya ng Panginoon dahil nagnakaw po siya ng itinalagang bagay. Oo, at pagkatapos nga ng pangyayaring iyon, ang Panginoon ay muli nagsalita kay Josue at siya'y naghanda laban sa bayan ng Hai. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Josue sa 8:1 hanggang 13. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kang matakot, ni manglumo. Ipagsama mo ang buong bayang pangdigma at bumangon ka na sumampa ka sa Hai. Tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang hari sa Hai at ang kanyang bayan at ang kanyang syudad at ang kanyang lupain. At iyong gagawin sa Hai at sa kanyang hari ang gaya ng iyong ginawa sa Jericho at sa kanyang hari. Ang samsam lamang doon at ang mga hayop niyaon ang iyong kukunin na pinakasamsam ninyo. Lagyan mo ng mga bakay ang bayan sa likuran." Sa gayoy bumangon si Josue at ang buong bayang pangdigma upang sumampa sa Hai. At pumili si Josue ng 30,000 lalaki na mga makapangyarihang lalaking matapang at sinugo ng kinagabihan. At iniutos niya sa kanila na sinasabi, "Narito, kayo'y babakay laban sa bayan, sa likuran ng bayan. Huwag kayong lumayong totoo sa bayan, kundi humanda kayo. At ako, at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa bayan. At mangyayari na pagka sila'y lumabas laban sa amin gaya ng una, ay tatakas kami sa harap nila. At sila'y lalabas na susunod sa amin hanggang sa aming mailayo sila sa bayan. Sapagkat kanilang sasabihin, sila'y tumaka sa harap natin, na gaya ng una. Gayon kami tataka sa harap nila, at kayo'y babangon sa pagbakay. At inyong aariin ang bayan, sapagkat ibibigay ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. At mangyayari na pagka inyong nasakop ang bayan, ay inyong sisilaban ng apoy ang bayan. Ayon sa salita ng Panginoon ay inyong gagawin. Narito, aking iniutos sa inyo." At pinapagpaalam sila ni Josue at sila'y yumaon sa pagbakay at lumagay sa pagitan ng Bet-el at ng Hai, sa dakong kalunuran ng Hai. Ngunit si Josue ay tumigil ng gabing yaon sa gitna ng bayan. At si Josue ay bumangong maaga sa kinaumagahan at binilang ang bayan. At sumampa siya at ang mga matanda ng Israel sa unahan ng bayan sa Hai. At ang buong bayan sa makatwid bagay, ang mga taong pangdigma na kinasama niya ay sumampa at lumapit at naparoon sa harap ng bayan at humantong sa dakong hilagaan ng Hai. Mayroon ngang isang libis sa pagitan niya at ng Hai. At siya'y kumuha ng may 5,000 lalaki at inilagay niya silang bakay sa pagitan ng Bet-el at ng Hai sa dakong kalunuran ng bayan. Gayon inilagay nila ang bayan, ang buong hukbo na nasa hilagaan ng bayan at ang kanilang mga bakay na nasa kalunuran ng bayan. At si Josue ay naparoon ng gabing yaon sa gitna ng libis. Yun po pala yung strategy na ginawa ni Josue para masakop po yung Hai. Oo, nagawa niyang magandang strategy na iyon dahil sinamahan siya ng Panginoon sa kanyang mga paggawa. Teka po, ano po ba ang sumunod na nangyari sa bayan ng Hai? Nasakop po ba iyon ni Josue at ng mga anak ni Israel? Magandang tanong yan at yan naman ang ating matutunghayan bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Taon-taon ay sineselebrate ang National Dental Health Month. At sa taong ito, nakapokus ang selebrasyon sa pangangalaga ng ating mga ngipin para sa ating kinabukasan.
Kaya ang matututuhan natin sa pagdiriwang na ito ay dapat nating pagsanayan dahil malaki ang magiging pakinabang natin para sa ating kalusugan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Timoteo sa 4 at 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ang National Dental Health Month ay isang pagdiriwang na pinangungunahan ng Philippine Dental Association. Gusto niyo ba silang makilala? Yan ang ating pag-aaralan bukas kung loloobin ng Diyos. Pinagpala ng Diyos itong ating bansa, mayaman tayo sa sining at kultura. Latinong angkin natin panglinangin upang siya ay luwalhatiin. Ikaw ay batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa ano pa mang larangan, binigyan ka ng kakayahan. Gamitin lang sa kabutihan. ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Happy Anniversary KNC Show! Hello, 1, 2, 3.
O nga po, no, hindi ka na mamomobrob. O nga po, no, hindi ka na mamomoblema. Mamobrom. Mamobler. Mamomobrom. Mamomobrem. Mamobrem. Mamomobrom. Ang hirap. Problema. Mamomoblema.